Boss, nakakatakot ka talaga. Nakita ko na lahat ng mga kalat mo. Walang mahalaga. Umakyat ka na ng 8 beses. Akala mo ba ako ay? Hindi rin ba mahalaga ito? Mahal ang bayad ko sa pagsusuri. Saan mo nakuha ang kayamanan na ito? Mga bagay sa bahay nyo. Hindi ba't naibenta na ang lahat? Babayaran ni Ruan Xingming. Ngayon ang huling araw na. Kung hindi ka pa magbabayad, ibebenta kita sa black market bilang tao na may kapansanan. Pera mula sa jade pendant. Kalahati ilagay mo sa aking cart. Kalahati. Palitan ng barya para sa kanila. CJ, Ruan Xingming, maghintay ka sa akin. Babalik ako sa susunod na linggo. Hawakan mo ito. Ako si Ruan Xingming. Ngayon, ako ay isang nawalang negosyo na may-ari ng botika. Tungkol sa kung bakit ito nalugi. Inilipat ng mga magulang mo ang botika. At ang utang sa pangalan mo. Dinala nila ang kapatid mo sa ibang bansa. At hindi na nagpakita. Kaya kailangang ikaw ang magbayad nito. Gusto ninyong isakripisyo ako. Pero gusto ko pa rin ang sirang botika na ito. Magpapabawi sa hangin. Sa di inaasahang pagkakataon na diskubre ko sa botika. Na meron pala. Isang tunel sa oras patungo sa sinaunang panahon. Ito ang pinakahuling kliyente ko kamakailan. Isa rin itong puno ng pera. Mula sa isang batang general noong sinaunang panahon. Pasensya na po sa abala nitong mga nakaraang araw, Ginang. Hindi ko po alam kung ang aking jade pendant ay napalitan ng manipis na pilak. Ito ay gawa ni Faki. Gamit ang modernong gamot at nakikipagnegosyo sa mga sinaunang tao. Mas madali kung magsisimula ako ng kaunti. Kaya't magiging maayos ang ating usapan. May kailangan ka pa bang gamot? Yuan Shu o Yuan Shu. Ang daming dugo. Kung regular na disimpektahin, hindi dapat ganito kalala ang sugat. Huwag kang gumalaw. Ang iyong sugat ay, pagkatapos ng pinsala, nahawakan ba ng maruming tubig? Hindi pa. Dapat ay galing iyon sa inyong kaaway. Nagbabad sila ng maruming tubig sa mga sandata. Kaya ang sugat ay nahawahan ng ganito. Mababa. Hindi nakapagtataka na ang mga sugatang sundalo sa kampo ay hindi gumagaling ng matagal. Ang mga sugat na nahawahan ng dumi ay halos walang pag-asa. Sino ang nagsabi niyan? Puno ng mga piraso ng gamot sa impeksyon. Napudilan. Sayang, masyadong mahal ang gamot na ito. At saka, hindi marami ang aking stock. Sa dami ng inyong hukbo, mukhang napakamahal nito. Susubukan kong makuha ang bayad sa gamot. Hindi ko alam, Ginoo. Maaari bang sumama sa akin upang pumunta sa kampo ng hukbo at magturo ng mga paraan ng pag-aalaga? Ako, pumunta sa sinaunang panahon. Produkto ni Faki. Produkto ni Ki. Magpapasensya muna ako. Dugo ang pumuno sa battlefield. Mga buto ay naging bundok. Totoo ba ito? Bata pa lang siya. Kulang na ang mga lalaki. Ngayon, lahat ng lalaki na higit sa 10 taon ay kailangang i-recruit. Iulat. Sinasalakay tayo ng kaaway. Magpapadala ako ng tao para samahan ka pabalik doon. Kukunin ko ang bayad sa gamot sa loob ng 7 araw. Nasa mataas ka pang lagnat. Pupunta ka na sa labanan. Anong kaibahan nito sa pagpunta sa kamatayan? Xingming. Ano ang mangyayari sa mga tao sa likuran? Kahit na isa na lang ang matira sa laban. Hindi kami atras ni Katiting. Para sa kaligtasan. Kung hindi ako makabalik sa loob ng 7 araw, isara na ang daanan. Tara na. Buwis buhay na babae. Kung hindi ka pa makabayad pagkatapos ng 1 linggo, ibebenta kita sa black market. Ako na ang mag-aabono. Ihahatid ko ang gamot bukas. Huwag kang mamatay. CJ. Ano bang negosyo ito? Malinaw na ito ay tungkol sa kawanggawa. Yuan Shu o Yuan Shu. Lahat ng yaman at buhay ko. Nasa iyo. Pero huwag mo akong bigin. General. Napakakapaki-pakinabang ng gamot.
Karamihan sa mga sugat ng mga sundalo ay unti-unting gumagaling. Nakarating na ba ang mga handog na yaman? Nasa daan na ito. Darating ito mamayang gabi. Hindi ko alam kung saan nagmula ang gamot. Hindi pa namin naririnig ang ganito. Ito ay para sa pagliligtas na ipinadala ng ating Diyos. Nakikita ko ang iyong mukha. Bukod sa pera, kailangan mo ring maghanda ng mga regalo. Pero hindi pa ngayon. Hintayin nating matalo ang laban na ito kapag ang mundo ay mapayapa. General, saksi ako sa mga tauhan ni Yuan Shu na nagdadala ng maraming makukulay na kahon. Naging maayos ang mga sundalong may sakit. Hindi nakapagtataka na hindi nila kayang bumagsak kahit dumi. Sunugin mo ito. Kahit hindi ko alam ano ang meron sa maliit mong kubo, pero susunugin ko ito ng buong buo. Tingnan mo kung ano pang mga gimmick ang magagawa mo. Produkto ni Aiki. Malapit nang dumating ang araw. Bakit hindi pa dumating si Yuan Shu? Baka natalo na siya. Imposible naman. Naipadala ko na ang gamot. Sige na. Kailangan kong personal na tingnan. Pinto ng paglalakbay. Bakit ito hindi na gumagana? Mga dalaga. Dumating na ang araw. Agad na bayaran ang utang. Apelyidong Ruan. Nasaan ang pera? May 3 oras pa. Bago dumating ang oras. Bakit ka nagmamadali? Hindi ka pa ba sasali? Sabihin mo na agad. 3 oras. Kaya mo bang maglabas ng tunay na ginto at pilak? Yuan Shu. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Naku. Nasunog ang kabahayan. Ano ang gagawin sa pintuan ng paglalakbay? General, ano ang ginagawa mo? Nandyan pa siya na naghihintay sa perang ito. Hindi pa naipadala. Ano ang dapat niyang gawin? Sino? Yung manggagamot. Maaari tayong magpalabas ng anunsyo sa buong mundo. Tiiyak na mahahanap ang mahiwagang doktor. Hindi mahahanap. Agad na magtipon ng tao. Siyang maghukay sa lugar na ito. Sapat na. 3 oras na ang lumipas. Wala akong oras. Tinitingnan mo lang ako na parang tanga. Kunin mo na ang pera. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Parang tinutukso mo lang ako. Anong tribo kayo? Sino ka ba? Bakit mo ako dinala dito? Anong balak mo? May sira ka na yata sa ulo. Huwag makialam sa akin. Naghahanap ng kamatayan. Bakit ka pa nakatunganga? Sugod na. CJ, maghintay kayo sa akin. Sabihin ko kay Kuya Kiang. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Nasaktan ka. Tulungan kitang magbenda. Produksyon ng Fatay. Magsuot ka muna ng damit. Ikaw, saan ka galing? Galing ka rin ba sa Yuan? Ngunit hindi talaga ito ang kasuotan. Naakma sa kanya. Ano ang Yuan Go? Ako si Jer. Pinuno ng 18 tribo. Hari ng kapatagan. Ito ang pangil ng hari ng mga hayop. Tanging ang pinakamapangahas na mandirigma lamang. Kaya magkaroon ng tribo. Pinuno. Hindi ba? Itong pintuan ng paglalakbay. Hindi lang makakapaglakbay sa isang panahon. Nasa gubat ako, hinahabol ang usa. Paano ako napunta dito? Parang nakalampas ka na. Ang ibig sabihin ng nakalampas ay, pumunta ka sa isang lugar na sobrang layo sa oras at espasyo. Mahal na dato ng tribo. Gusto mo bang makipagnegosyo sa akin? Gusto kong mag-alok. Marami akong gamot dito. Tingnan mo kung ano ang kailangan mo. Hindi ito malaking sugat. Sa kapatagan, tanging ang mga malalakas lamang ang makakaligtas. Nawala ang malaking kliyente. Sabihin mo sa akin kung paano ako makakabalik. Pumasok ka lang sa pintuang iyon. Naway tulungan ng Diyos.
Sa susunod, sana ay may makasama akong dumaan. Mayaman at pwedeng makipagnegosyo sa akin. Di ba? Diyosa. Sa wakas natagpuan kita. Produksyon ng Aiki. Ito lahat. Para sa iyo. Hindi. Ngayon ba ay nagpapakita na ng ganito kabilis? Ano nang nangyari, General? 3 araw na. Walang kahit anong anino na nakita. Pati si Commander Zhu ay tumulong sa General. Nagbigay na siya ng anunsyo. Sinasabi ng General na walang silbi. Dito lang makikita ang sagot. Siguradong may nangyari na nakapagpasigla sa kanya. Nahanap na. Ural, nasaan ka? Nahanap ko na ang Diyosa. Narinig ko, ang Diyosa ay darating na may apoy mula sa langit. At ako, ay nahanap na ang Diyosa ng apoy. Apoy. Bilisan. Maghanda na. Ang ating tribo ay magkakaroon na ng babaeng pinuno. Magkakaroon na ng babaeng pinuno. Napakabuti. Magkakaroon na ng babaeng pinuno. Produksyon ng Faki. Ang ginto na ito ay 80 gramo. Ayon sa kasalukuyang presyo ng ginto, maaari itong umabot sa 70,000 piso. Ngunit kung muling ay repair ang anyo nito, maaari itong tumaas ng 50%. Nandito ka na. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Tingnan mo itong ginto. Siguro makakabenta tayo ng 10,000 piso. Kalahati mo, kalahati ko. Pero ang 6,000 piso ay masyadong sayang para sa isang pusporo. Talagang sayang naman ito. Plano kong bumili ng pangsindihan, para kapag umuulan o may hangin. Mabilis pa rin tayong makakapagsindi ng apoy. Balak ko pang bumili ng ilang mga molotov. Kapag nakatagpo ka ng hayop, itapon mo lang. Matatakot sila at aalis. Hindi ka nasisiyahan. Walang problema. May iba pa akong paraan. Tiyak na bawat panahon may mga may-ari ng proyekto. Lahat ay mahirap pakisamahan. Kahit na hindi mo alam ang presyo ngayon. Pero nagnenegosyo tayo, di ba? Ang mahalaga ay tiwala. Siyempre, hindi kita maluloko. May plano pa akong tulungan kayong i-upgrade ang inyong kagamitan. Sa ganitong paraan, mas magiging ligtas kayo. Ang inyong tribo. Talagang masigla ang paraan ng pasasalamat ninyo. Diyosa, pakakasalan mo ako. Dumating sa damuhan upang maging reyna ng Ger. Ano? Hindi. Yuan Shu. Diyosa, malaki. Tayo na tayo. Pangarap ng bituin. Gusto mo bang sumama sa kanya? Ano ba iyon? Hindi ako aalis kahit saan. Lahat kayo ay mga customer ko. Provokasyon. Produksyon ng Faki. Produksyon ng Iki. Ayos lang ba? Wala ka bang problema? Kayo, unahin niyo munang alagaan ang sarili niyo. Isa-isang magpabakuna laban sa tetanus. Umalis na. Lalaking taga-Songyuan. Mapag-arte. Tapos na ba talaga? Diyosa, bakit tinutulungan mong magsalita siya? Mukhang payat at mahina. Sa aming mga damuhan, mas mababa pa sa isang babae. Yuan Shu. Siya ay isang general na nagdadala ng sundalo sa laban. Isang bayani na nagbabantay sa bayan at sa bansa. Huwag kang magbulaan. Nagpapasalamat si Ginoong Nguyen sa papuri. Matagal ka nang huli ngayong pagkakataon. Pero may pagbabago ba sa laban? Ako ay nagkamali. Naipakita ko ang lokasyon ng target pagtawid. At natagpuan ng kaaway. Buti na lang. Nahanap ito mula sa mga guho. Kaya nakarating ako dito. Mukhang, ang susi sa paglalakbay ay nasa perlas. Kaya dadalhin ko ang perlas sa akin. Maari ko bang makamit iyon? Nakapaglakbay sa kahit saan. Anong masaya kayong pinag-uusapan? Tungkol sa pagyaman. Babalik kayo sa kani-kanilang panahon. Ibebenta ko ang mga dala ninyo. Para sa mga gamit. Makikita tayo sa butika sa loob ng 3 araw. Diyosa, pupunta ako para pakasalan ka. Sa may-ari ng damuhan. Hindi ako nakikipagnegosyo sa'yo.
Uulitin ko pa. Ang tindahan namin, bumebenta lang kami ng produkto, hindi tao. Sige na, wag na. Anong ibig sabihin ng wag na ng boss? Ipapakita ni Faki. Ipapakita ni Faki. Pinuntahan ko ang jade pendant mo noong nakaraan. Walang halaga, walang pamilihan. Sa kasaysayan ang estado ng Yuan. Walang pangalan, walang pinagmulan. Walang tumanggap. Pero lahat ng ito ay magagandang materyales. Tingnan mo ulit. Talaga bang naiintindihan mo ang mga antigong bagay? Antigo. Mahalaga ang kasaysayan. Walang tala ng kasaysayan. Kahit gaano pa kaganda ang materyales. Maaari lamang itong ibenta bilang sining. Gaano nga ba kalaki ang halaga ng sining? Pinakamataas ay ganito kalaki. Sobrang maliit nito. Kahit pangbilhin ng supplies kulang pa. Pati utang pa ang kailangan bayaran. Ay naku, mas maliit pa nga ito. Baka pwede mo rin akong tulungan. Ito yung jade pendant na binigay mo noong nakaraang beses. Nasa kamay ko na lahat. Kyuya. Yung batang babae na to, hindi lang siya nagbabayad ng utang, kundi pinagsasapak pa kami. Bigla na namumuo ang kabog ng dibdib. Bakit kaya nangyayari ito ulit? May tao sa palasyo. Sinasabing magbibigay ng malaking gantimpala sa buong hukbo. General, anong nangyari sa iyo? Ito ay napakalaking magandang balita. Hindi pa tapos ang labanan. Dumarating ang gantimpala. Masyado namang maaga. Parang may kakaiba. Mga babae, patawag mo ang kabit mo. Tingnan natin kung kaya niyang lumaban. Marami tayong tao dito. May oras pa tayong maglibot sa antique shop. Mukhang handa na ang pera. Nakaayos na ito. Ako. Ilang milyon lang naman ito. Ang kahon na ito, maaari niyong dalhin ng direkta. Pero sayang, nakapagpatalo kayo. Sa pagkakataong kumita ng malaki. Anong ibig mong sabihin? Mula sa isang sirang botika. Sa loob lamang ng 2 linggo. Naging ganito na ngayon. Ngayon na ganito na. Hindi mo pa rin maintindihan ang ibig sabihin yan. May paraan ka para kumita. Tama. At maaari ko pang isama ang iba. Kapatid na si Qiang, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng babaeng iyon. Naglalaro lang siya ng oras. Produksyon ng Aiki. Kapatid na Qiang, isusuko mo ba ang pagkakataong yumaman? Dahil sa ilang salita niya. Ano ang balak mong gawin? Pagkaraan ng 1 buwan, maaari kitang bayaran ng 150% na interes. Pero yung mga tauhan mo, na nagkakalat sa tindahan ko, hindi na ako makakapagnegosyo. Hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin. Huwag. Hindi na iintindihan ng mga tauhan. Ako na ang magtuturo. Pero ikaw, pagkatapos ng 1 buwan, dapat makakita ng pera. Nakapagkasundo na. Sa wakas, nakalusot din. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Yuan Shu. Isipin kong mayroon ibang paraan para kumita. Mabuhay ng walang hanggan. Mahal na lingkod, tumayo ka. Mahal na lingkod, sa pagkakataong ito. Ipinagtanggol mo ang aking teritoryo. Pag-uusapan ang mga gantimpala. Tunay na nangunguna. Mahal na hari, maraming salamat. Ito ay tungkulin ko. Walang dapat ipagkait. Tiyak na bibigyan kita ng gantimpala. Itatalaga kita bilang unang tagapagsilbi ng Imperial Guard. Tulungan mo akong protektahan ang palasyo. Paano? Mahal na hari. Alam kong mahina ang aking kakayahan. Baka hindi ko kayanin ang malaking responsibilidad. Mahigpit ang laban sa harap. Pakiusap, payagan ninyo akong bumalik sa harap. Hindi na kailangang pumunta sa harap. Inutusan ko na ang panganay na anak ni Premier Su. Pinuntahan ka na ni Suping. Your Majesty, hindi kailanman pumunta si Suping sa hukbo. Paano siya magiging pangunahing komandante at magpapalit ng lider sa gitna ng laban? Malaking kasalanan sa militar ang ganoon. Tama na. Ikaw ba ay magpapahayag ng pagtutol sa utos? Ministro, tanggapin ang utos. Ipinanganak mula sa gawa ni Qi. Pangulong Yuan, mula ngayon, dito na ang iyong palasyo. Ikaw ay isang miyembro ng Imperial Guard, ang pangunahing komandante, nangangalaga sa kaligtasan ng buong palasyo. Kaya walang espesyal na sitwasyon. Hindi ka pwedeng lumabas ng palasyo.
Naiintindihan ni Yuan Shu. Ngayon, tanging ikaw lang ang makakatulong para maresolba ang problema. Bakit ikaw? Sino pa ba sa tingin mo? Diyosa ba? Yung isang ito mo, di dapat ka nang mamatay bilang Diyosa. Pasensya na, hindi ba sinabi ng Diyosa na nagdadala ka ng hukbo sa laban? Iniwan mo ang mga mandirigma at tumakbo. Wala akong ginawa. Ako ay ikinulong ng hari sa palasyo. Hindi na makakapunta sa harap. Kayo ang leader ng tribo. Nabali ang ulo nyo ba? Ang tribo ay nasa harap ng laban. Pinipigilan nyo ang tao. Ganito ang tao. Dapat dalhin sa damuhan at pakainin ng mga lobo. Wala kayong mga damuhan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Wala. Lahat ng mahalagang bagay ay kinukonsulta namin sa Diyos. Walang sinuman ang maglakas ng loob na labagin ang kalooban ng Diyos. Ano ang iniisip mo ngayon? Basta makabalik lang sa harapan. Kahit ano, okay lang sa akin. Nag-urong ang kaaway. Pero parang may hindi tama. Natatakot akong may masama. Naniniwala ba ang bansa ninyo sa Diyos? Kung ito ay kalooban ng Diyos, babalik ka sa larangan ng digmaan. Kaya makakabalik ako. Bakit mo ako tinulungan? Sino ba ang tumulong sa'yo? Palagi nang gustong ng Diyos na manalo ang iyong bansa. Kulang na lang sa huling hakbang. Ayokong mabigo siya. Gusto mo siya ng labis? Tama. Gusto kong pakasalan ang Diyosa. Bumalik sa kapatagan. Siya ay nakatakdang maging akin. Siksingmeng ay hindi isang bagay. Pag-aari lamang niya ang kanyang sarili. Sinasabi mo ang lahat ng ito. Hindi ba dahil ikaw ay isang duwag na hindi makapagsalita tungkol sa bituin at pangarap? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Gawa ng Faki. Bakit ka nandito? May problema sa mga antigong bagay. Hindi may benta. Titingnan ko kung mayroon ka dito. Ibang paraan para kumita. Bakit ka nandito? Dapat sana ay pupunta ako sa butika para hanapin ka. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Kaya narito ako. Nakasalubong ko ang duwag na ito. Na nakulong dito. Nakakulong dito. Plano ng paglikha ng Diyos. Isama mo ako. Sobrang delikado. Sa huli, ito ay isang krimen laban sa hari. At ang mga bagay sa panig mo. Ayos lang. Hindi ako nagmamadali. Saka, hindi naman ako. Tagapanahon nyo. Anong klasing hari ang pinapahirapan nyo? At saka, nakita ko na. Ang kalagayan sa harapan. Hindi dapat isakripisyo ang buhay ng tao. Biktima ng politika. Tungkol sa pera. Sa ngayon, naituloy pa naman. Hintayin na makabalik si Yuan Shu sa harap. Maghahanap na lang tayo ng paraan. Para sa planong pagbabalik ni Yuan Shu sa harap. Opisyal ng sinimulan. Ngayon, ang pinakamahirap. Paano gumawa ng isang Diyos? Tingnan mo ito. Makabagong teknolohiya. Nakatakot sa mga sinaunang tao. Hindi ba't napakadali lang? 3 araw na ang kaaway. Ay umusad ng 80 milya. Ano ang ginagawa ni Suping? Bumalik sa emperador. Sabi ni General Su, tumaas ng husto ang apoy ng kaaway. Kumpara sa ulat ni Yuan Shu dati, malayo ang pagkakaiba. Kaya nga, mas mabuting hayaan si Yuan Shu na bumalik sa unahan. Upang mapayapa ang labanan. Hindi pwede. Ngayon siya ay may galit sa akin. May sama na siya ng loob. Ibalik siya. Walang kaibahan sa pagpapabalik ng tigre sa bundok. Si Yuan Shu sa kanyang buhay ay dapat manatili sa palasyo. Produksyon ng Aiki. Yuan Shu, tingnan mo kung ano ang dala ko. Ah! Pasensya na kanina. Walang anuman. Dapat ako ang humingi ng tawad. Bumalik ka na, Diyosa. Diyosa, gusto mo ba siya ng ganyan? Mas maganda ito kaysa sa kanya. Tama, maganda talaga. Hindi ito basta-basta kalokohan. Tingnan mo. Ito ang daladala ko. Gamit sa paglikha ng Diyos. Projector. Yung maliit na kahon na ito. Ayos lang. Kulang na ngayon ang pagbuo ng isang
Nakakatakot na atmosfera. Mas mabuti na isang kakaiba. At mahiwagang atmosfera. Sabi nyo, 2 pagdaan ng perlas. Kaya ba nitong, nagkakonekta ang 2 kalawakan? Nung huli kong umuwi, nakita ko rin ang taling panglalakbay na ito. Anong ingay iyon? Parang pusa ang kumakain. Anong multo ang nagpapakita? Matapang kang magmalaki sa harap ko. Mahal kong hari, ang balita ay tungkol sa mga mandirigma na namatay ng walang dahilan sa harapan. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ay pumasok sa palasyo upang humingi ng katarungan. Patawad, mga Diyos. Sino ka? Sa aking harapan. Nagmamalabis ka. Emperador Yuan, alam mo ba ang iyong kasalanan? Produkto ng Mikey. Huwag kang magbulaan. Dali. Ipasa mo na ang mga larawan mula sa kabilang panahon, ng ibang kalawakan. Ginoo, totoo bang dumating na ang mga nagbabantang sundalo? Emperador Yuan, ginagawa mong laro ang digmaan. Walang pakialam sa buhay ng mga sundalo. Ngayon, panahon na upang ibalik ito sa kanila. Patawarin mo kami, Diyos. Wala akong ibang pagpipilian. Handa akong ilaan ang lahat ng yaman ng bansa upang baguhin ang takbo ng digmaan. Pahingahin ang mga mandirigma. May ginagawa ang tao, nakikita ng langit. Yuan Di, lahat ng iyong ginagawa ay hindi makakaligtas sa aking mga mata. Mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Agad na ipatawag si Yuan Shu sa palasyo. Paano? Agad na maglakbay papunta sa frontline. Makabalik sa laban. Salamat sa tulong ninyong dalawa. Kung kailangan ninyo si Yuan sa hinaharap, gagawin ko ang lahat. Para sa inyo rin. Ang pakikitungo ninyo ay sobrang formal. Produksyon ng Aiki. Bala. Ito ay mula sa emperador. Upang ipagkaloob sa mga Diyos. Tanggapin mo ito. At may tuturing na. Natupad ang kanyang hangarin. Napakarami. Ngayon, siya ay lubos na naniniwala sa iyong mga salita. At nais pa niyang gumawa ng isang purong gintong estatwa na kasing taas ng tao. Kapag natapos na ang estatwa, tiyak na dapat mo itong dalhin sa akin. Hindi ko akalain na mayroon pang mga hindi inaasahang biyaya. Sige na, naresolba na rin ang problema sa utang. CJ. Salamat. Kaya uwi na tayo sa kani-kanilang bahay. Pagkatapos ng 5 araw, magkikita tayo sa Yuan Shu. Anong mga materyales ang kailangan ninyo? Sabihin mo sa akin. Kailangan ko pang magnegosyo. CJ, umalis na kayo. Kailangan ko pang magmadali pabalik sa kampo. Sa wakas, nakabalik na ako. Itong pera, dagdag pa sa naipon ko dati. May kita mula sa pamumuhunan. Halos ganun. Maaari nang bayaran ang utang. Ito ay dugo. Baka nasugatan si Yuan Shu. Bumuga ng palaso. Kumusta? Salamat. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka man lang makapanalo sa laban. Itong sugat, bakit ganito ka kakaiba? Sabihin mo kay Xingming, huwag kang lumapit. Delikado. Sige na. Para sa Diyosa, hindi kita papayagang mamatay. Paano ka nandito? Bumalik ka na agad. Hindi ko pa nagagawa. Nahanapin ang Diyosa. Siya na ang lumapit dito. Huwag mong sisihin si Ural. Hanggang kailan mo ako itatago? Paano nagbago ang sitwasyon sa laban? Bakit ganito na ngayon? Nang dumating ako, napansin kong lumakas ang kaaway. Malubha ang mga sugat ng ating mga tao. Natatakot ako. Na tayo ay nasa huli na. Duwag. Ural.
Maaari akong magbuhos ng huling patak ng dugo sa larangan ng digmaan. Ngunit hindi ko kayang hayaan ang mga tao sa likod ko na makasama kong mamatay. Alam kong kulang ang aking puwersa. Sa laban, dapat hayaan ang mga tao na umatras ng maaga. Kung hindi, may pag-asa pa ba sila? Lahat ito ay mga dahilan. Kung ikaw lang, sapat na na. Huwag nang mag-ingay. May pag-atake ng kaaway. General Yuan, nandyan na naman ang kaaway. Huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Kaya ko nang magtago ng maayos. Pumunta kayo sa Hilaga. Nandoon ang Nayon. Doon kayo magtago. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Kailangan mo ring alagaan ang iyong sarili. Hindi ko akalain na mananatili ka. Kung matatalo, maging delikado ang Diyosa. Ako si Ural. Hindi kailanman natatalo. Ganoon din ako. Mga general, ngayong gabi buhay at kamatayan. Wala tayong dapat atrasan. Sa ating likuran ay ang bansa, ang mga tao, at higit sa lahat ang pamilya. Sumunod sa akin, patayin. Patayin! Buti na lang hindi ka nasaktan. Nadiskubre niya ng hindi inaasahan ang lugar na pinagtataguan ko para hindi makita ng kaaway. Hinarap niya ang mga armas ng kaaway at inakit ang mga ito palayo. Dapat hindi siya namatay. Lahat ito ay dahil sa akin. Bituin ang mga pangarap. Huwag kang umiyak. Gagawin ko ang lahat upang manalo sa laban na ito para sa kanilang paghihiganti. Mamatay ka rin ba? Mamatay sa isang digmaan. Ito ang aking misyon. Ang makamatay para sa bansa sa larangan ng digmaan ay ang pinakamataas na karangalan ng isang mandirigma. Nalaman ko na siya ay palaging may tiyak na desisyon na mamatay habang lumalaban. Tutulungan kitang manalo sa laban na ito. Ano? Yuan Shu. Tutulungan kitang manalo sa laban na ito. Maghintay ka sa akin ng 3 araw. Hintayin mo akong maghanda ng mga kagamitan. Tiyak na tutulungan kita. Baguhin ang takbo ng laban. Naghintay ako sa iyo ng ilang araw. Sa wakas ay lumabas ka. Panahon na. Panahon na para tuparin ang iyong pangako. Lahat ay gawing cash. Kailangan ko na ito ngayon. General, yurong na ang mga tropa. Talagang hindi na kaya. Ubus na ang supply ng pagkain. 7 sundalo ang nasugatan o namatay. Magretiro na ngayon. Marahil ay maari pang mapanatili ang isang piraso ng apoy. Mayroon pang 2 araw. Ang aking pagkain at gamot. Ibinigay na lahat sa mga mandirigma. Maaari akong tumulong sa paghahanda ng pagkain. Ngunit wala tayong ang nakasanayang mag-imbak ng pagkain. Maaaring sapat lang ito para sa isang araw. Salamat. Naniniwala ako sa Diyosa. Hindi siya nagsisinungaling. Alam ko. At hindi rin ako kailanman. Wala akong pagdududa sa kanya. Boss, ako na ang bahala sa workshop na ito. Lahat ng compressed biscuits. Kukunin ko lahat. Kukunin ko lahat. Sa araw na ito, makakagawa tayo ng 10,000 pakete. Pirmahan na natin ang kontrata. Simula ngayon na. Ikaw ba ay nagdadala ng tulong? O naglalaban? Ang dami naman ito. Tama ka talaga. Bini-bini. Ang daming kalakal. Mukhang hindi mo agad maililipat lahat. Kilala ko ang mga sasakyan ng transportasyon. Kulang pa rin kahit nandito na lahat. Hindi na kailangan ng transportasyon. May paraan ako. Sa panahong ito, hindi dapat papasukin ang sinuman. Maliban sa akin sa workshop. Ayos ba? Siyempre, pwede naman. Masaya pa nga ako na walang ginagawa. Uwi na ako para magbilang ng pera. Ginoo, lumipas na ang 2 araw. Ngayon, ang malaking hukbo ay nasa pintuan. Walang pagkain. Hindi na talaga makakaya ng mga sundalo. Isipin mo na lang na ako ang humihiling para sa mga sundalo. Hilingin mo sa general na umatras.
General, kailangan mong magising. Hindi na babalik si Genji. Ruan, hindi mo maaring ipagpalit ang buhay ng buong hukbo. Huwag kang magbitiw ng mga walang kabuluhang salita. Sabi niya 3 araw. Tiyak na maghihintay ako dito sa kanyang pagbabalik. Ulat. General, biglang lumabas mula sa tabi ng tolda ang maraming ganitong bagay at isang liham. Ito ay tinatawag na compressed biscuit. Isang uri ng rasyon ng militar. Isang piraso lang ay sapat na. Madaling dalhin sa loob ng maraming araw. Isang piraso lang ay sapat na. Napakakahanga-hangang bagay talaga. General, parang hindi na ako gutom. Agad dalhin ang bagay na ito. Ipapadala na sa buong hukbo. Alam ko na. Sasabihin ng Xingming na gagawin niya. Ngayon, nalutas na ang problema sa pagkain. Nagamit na rin ang mga gamot. Dapat makahinga-hinga na sina Yuan Shu at ang iba pa. Nakatanggap na si Yuan Shu ng sagot. Ang problema sa tagutom. Nagkaroon ng malaking pagpapabuti. Sa malaking gamot na ginamit na lahat. Matagal nang hindi gumagaling. Ang kalagayan ng mga sugatang tao ay patuloy na lumalala. Itong simpleng sugat mula sa espada, hindi kayang gamutin ng pinakamalakas na antibiotic. Hindi ba't sabihin? Walang problema sa gamot. Tingnan kung may amoy ang sugat. Sintomas ng pagkabulok. Kung ganoon, malamang sanhi nito ay ang kapaligiran. Diyan mo ngayon ay tag-init na tag-init, at masikip ang tirahan. Hindi nakakatulong sa paggaling. Ang dinala ko ngayon ay ang aircon at solar generator. Ilagay mo ang itim na kahon. Sa ilalim ng araw, ilagay mo ang puti sa loob ng tent. Pagkatapos, ikonekta gamit ang kasamang kable. At pindutin ang switch na ito. Kapag may lumabas na malamig na hangin, matagumpay na iyon. Dapat makatulong ito sa mga mandirigma. Sa kanilang paggaling, ang ibig sabihin ni Gian Ruan ay sa pamamagitan ng 2 bagay na ito, ay makakabawi ang mga mandirigma. Paano mangyayari iyon? Hindi naman ito gamot. Ngunit ang mga sugat ay tulad ng sinabi ng Diyosa. Nabubulok at nabubulok na. Ano naman ang masasabi dito? Pinipilit pa rin ng General si Gen Ruan na magpadala ng iba pang gamot, gawin ang ayon sa sulat. Gamitin ang tubig. Sobrang presko. Kahit tag-init, ang preskong pakiramdam ng taglagas. Ganito ba ka makapangyarihan? Bilisan. Agad na dalhin sa kampo ng mga sugatan. Talagang mahusay ang sandata ng estratehiya. Matapos ang laban noong nakaraang mga araw, tila hindi na kayang lumaban ng Yuan. Sa loob ng kalahating buwan, tiyak na mapapasakamay na natin ito. Sa mga nakaraang araw, mataas ang temperatura. Madaling maimpeksyon ang kanilang mga sugat. Kung makakatagal sila ng 7 araw, milagro na iyon. Maaari kang magpadala ng tropa ngayon. Isang salakay lang at mababawi mo ang Yuan. Basta talunin ang Yuan. Ang mga bundok ng ginto at pilak ay ibibigay ko ng buong puso. Patawad, ako'y nagtataka. Stratega, itong kakayahan mong makapangyarihan. At ang kakaibang sandata. Saan nanggaling? Ako'y naglalakbay sa larangan ng digmaan buong buhay ko. Pero di pa ako nakakita ng ganitong kakaibang. At napakalakas na armas. Tadhana, hindi pwedeng ibunyag. Boss, ano ang pinakamakapangyarihang paputok dito? Na meron kayo, alin ang uri? Gusto ko yung mabilis sumabog at malawak ang saklaw. Bata, ito ay pabrika ng paputok. Hindi pabrika ng dinamita. May okasyon kami sa bahay. Gusto kong malaman ng buong baryo. Ganito ito. Ito ay para sa aking pagdiriwang. Ng unang buwan ng sanggol. Ng espesyal na paputok. Siguraduhin paputok ito. Maririnig ng buong baryo. Sige, ito na ang pipiliin ko. Lahat ng ito, pakipakete na lang. Bilang karagdagan dito. Ano pa ang mga paputok? Bigyan mo ako ng tig-100 kahon ng mga paputok. Kailangan ko ito ngayon. CJ, kapag nakuha na ito, mas madali ng labanan si Yuan Shu. Tiyak na magiging mas madali ito. Yuan Shu, tingnan mo, naghanap ako para sa iyo. Ng magagandang bagay. Kakaiba. Nasaan ang tao? Ayan, Gil. Ruan, kailan ka dumating? Hindi mahalaga. Si Yuan Shu ba? Dumarating ang kaaway. Pumunta ang general sa labanan. Ano? Hanapin ang tao para ilabas ang mga kahon. Mula sa tent. CJ.
Si Yuan Shu, bata. Ikaw ay pinabayaan ko ng pagkain sa loob ng 15 araw. Ngayon ay nasa dulo ka na ng iyong lakas. Bumaba ka na at harapin ang iyong kapalaran. Wala nang palaso ang general. Yuan Shu, isuko mo na ang iyong paglaban. Maaari kitang iwanang buo ang katawan. Ngayon, kailangan kong sirain ito sa aking sariling mga kamay. Ang pinto ng Yuan Guo. Ang tulong mo sa Yuan Guo. Lahat ng iyon ay nasa puso ko na. Ngayon, ako at ang Yuan Guo ay magkasamang mamamatay o mabubuhay. Ang espada ay walang mata. Umalis ka na agad. Makita si Xingming. Bigyan siya nito. Bakit ka nandito? Maliit na anak ni Yuan Shu. Nasa inyo na ang Yuan. Umabot na kayo para ipalabas ang mga babae. Sa labanan. Lakas na general. Kasama ang isang bansa na walang kwenta. Tunay na swak na swak. Anong sinasabi mong magulo? Nakakainis. Ito ba ay kamatayan? Ang mga pira-pirasong dinamita ay napakahalaga. Saan niya nakuha ang dami niyan? Mga kapatid, tayo na. Umalis na ang mga general. Panalo tayo, panalo, panalo. Yuan Shu, nakapagtanggol tayo. Nakatanggol tayo. Salamat. Huwag masyadong uminom. Ang sarap. Kaya palang gawing, napakasarap ang karne. Siguradong papatikim din ako sa mga kasamahan ko. CJ, pag-uwi ko, ipapadala ko sa iyo isang kahon ng pampalasa ng barbecue. Sisikapin kong pakainin ka ng sapat. Wala nang apoy ang hotpot. Pupunta akong magdagdag. Kumain ka ng kaunti. Dahan-dahan ka sa pag-inom. Huwag kang masyadong uminom. Ang ganda-ganda mo. Uminom ka ng sobra. Huwag nang uminom. Bituin ang mga pangarap. Yuan Shu. Nanalo tayo sa laban na ito. Masaya ka ba? Masaya. Kaya kilalanin mo ako. Masaya ka ba? Hindi ko kailanman naisip na makakapaglakbay ako sa panahon. Noon, sa telebisyon lang ako. Nakakita ng mga sinaunang panahon. Hindi ko kailanman naisip na makakarating ako dito. Parang nasa pelikula lang. Ang pinakamahalaga ay makilala ko kayong lahat. Nakilala kita. Ito rin ang pinakamasaya kong bagay. Ayos lang iyon. Nakilala kayong lahat. Talagang masaya ako. Kung makakatulong ako sa inyo, pakiramdam ko ay may halaga ako. Hindi na ako magiging. Walang gustong mag-alaga ng bata. Bakit kaya walang gustong kumuha sa'yo? Sana'y gusto ko sana. Talaga lang. Maghintay na lang tayo hanggang matapos ang digmaan. Guro militar. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mabilis na atake. Lutas agad, tapusin agad. Huwag silang bigyan ng pagkakataon na makahinga. Fang Yi, paano kung may baril pa sila? Hindi pwedeng mangyari, kahit na totoo ang hula ko. Sa maikling panahon, hindi rin pwedeng makakuha ng ganito karaming dinamita. Sige lang, umatake ka. Gising na. Sobrang sakit ng ulo ko. Makakatulong to sa'yo. Xingming, naalala mo ba kagabi? Anong nangyari kagabi? Naalala ko. Nakatikim ako ng barbecue at hindi sinasadyang nakainom ng marami. Sino ang nakakaalam? Kahit na pineapple beer, nalalasing ako. Walang anuman.
General, may ganitong kamanghamanghang bagay. Walang problema sa Zangguo. Bakit hindi tayo dumiretso? Puksain sila ng sabay-sabay. Hindi pwede. Naubos na ang pulbura pagkatapos nito. Magdadala ng mahabang panahon para makabawi muli. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagtibayin ang depensa upang maiwasan ang muling pag-atake ng kaaway. Tama si Xingmeng. Sa ugali ni Zhang He, mukhang hindi sila basta-basta magpapatalo. Isang bagong laban na naman. Malapit nang magsimula. Paano tayo maghahanda? Sa totoo lang, ang kampo militar ay isang likas na traffic na lugar. Kapag pumasok ang biktima, wala na siyang makikita pang daan palabas. Dito tayo gagawa ng isang daluyan ng tubig. Kung gusto nilang umiwas sa daluyan ng tubig, kailangan nilang dumaan sa pangunahing pintuan. Magandang ideya ang daluyan ng tubig. Ngunit matagal na akong nandito. Hindi pa ako nakakita ng ulan. Mayroon ba kayong mga daluyan ng ilog na magagamit? Kung kukuha ako ng tubig mula sa doon, masyadong marami ang tubig at mapapansin ito. Ang mga damuhan ko doon. Ngayon ay panahon ng ulan. Maaari kong gamitin ang mga perlas upang dalhin ang tubig. Karaniwang daluyan ng tubig. Marahil ay hindi sapat para sa depensa. Ngunit mayroon akong makabagong teknolohiya sa pisika. Hey, wag mong hawakan. May ginawa ako sa loob. Paalalahanan ang mga sundalo sa labanan. Huwag na huwag pumasok sa imburnal. Nakapag-utos na ako. Ngayon, hintayin na lang ang kaaway na mahuli. Guro ng militar. Sa mga panahong ito, Wengo walang galaw. Tanging pagdagdag lang ng depensa. Ito ang kanilang saksi sa kanilang malubhang pagod. Hindi na nila kayang habulin pa. Sa ngayon, ay ang pinakamainam na pagkakataon para umatake. Ngunit, sa gilid ng kampo militar, nagtayo sila ng kanal. Hindi ko alam kung bakit. Kanal. Siguro gusto nilang gayahin ang teknik ng moat. Pero si Zanggulo ay eksperto sa pagtayo ng tubig. Walang saysay na pakikibaka. Isang mababaw na kanal. Gustong labanan ang libu-libong kalaban. Sige, simulan na. Mga sundalo, sumugod. Hindi magandang umatake sa harapan. Mukhang epektibo na. Walang kaalaman tungkol sa kuryente sa sinaunang panahon. Isang daluyan ng tubig ay kayang humadlang sa karamihan ng puwersa. Hindi maganda. Nadaya na. Lumikas. Bitawan. Yuan Shu. Dahil sa iyo, labis ang aking pinsala. Makikipaglaban ako sa iyo. Yuan Shu, gusto mong ikulong ako. Hindi ko akalain na ikaw rin ang makukulong. Kukunin ko ang iyong ulo bilang trofeo para sa hari. Gagamitin ko ang iyong buhay. Nagpapahinga sa aking mga pumanaw na kapatid. Akala mo mag-isa ka lang. Makakapanalo ka sa dami naming ito. Matagal nang sinabi ng tagapayo. Wala nang pag-asa ang kapalaran ng Yuan. Hindi ka na makakatakas sa kapalaran na mapasailalim. Hindi ako kailanman nag-iisa. Kumusta? May nasaktan ba sa inyo? Walang anuman. Nanalo ba tayo? Nanalo tayo. Napanalunan ang laban, sa wakas natapos na ang digmaan. Ural. May mga nakalusot pa. Dreamstar. Dali mong dalhin si Ural. Bumalik sa kampo para magpagaling. Ako na ang hahabol. Mag-ingat ka.
Esan, umalis na tayo. Bakit ang lalim ng sugat? Medyo masakit, tiisin mo lang. Walang anuman. Hindi naman gaanong sakit ito. Alam ko, masasaktan ka talaga. Salamat. Pagkatapos ng digmaan, anong gusto mong gawin? Ayusin mo muna ito. Bumalik ka na sa botika. Marami pang natitirang gawain doon na naghihintay sa akin. At ikaw, hari ng kapatagan, hindi ka na babalik sa kapatagan. Dapat nag-aantay na ang iyong mga kababayan. Akala mo ba kung bakit ako nandito? Nananatili dito. Para sa isang bagay na iyon. Sa isang mapanirang peke na kahoy ba? Huwag mo namang sabihin yan, Yuan Shu. Bakit palagi mong pinapaboran siya? Diyosa, kailan ka magpapakasal sa akin? Tayo ay matalik na magkaibigan na talaga. Saan ka nakakita ng ikakasal sa kaibigan? Itinuturing mo rin bang kaibigan si Yuan Shu? Ayaw ko munang makipagrelasyon ngayon. Lalo na ang tungkol sa pag-aasawa. May mas mahahalagang bagay ngayon. Na nauna. Masyadong mabilis tumakbo ng kabilang panig. Hindi ko naabutan. Nagpadala na ako ng tao para maghanap. Kamusta ang iyong mga sugat? Walang problema sa pag-atake sa iyo. Magpahinga ang hukbo. Naghahanda ng umuwi sa Beijing. Sige, mag-aayos na rin ako para umuwi. Yuan Shu, ano ang sinasabi mo? Bakit sila nakikipaglaban? Dahil sa kasakiman ng tao. Walang katapusan. Ayaw ko nito. Sa bawat digmaan, maraming tao ang namamatay. Noon, napanood ko lang sagsihi. Walang tunay na pakiramdam. Ngayon na naranasan ko na ito. Napaka nakakatakot. Gagawin ko ang lahat para pigilan ang pag-aaway upang ang Yuan Go ay maging pinakaligtas na walang digmaan na bansa. Kapag bumalik ka muli, hindi ako magiging malungkot dahil sa mga bagay na ito. CJ, hawak kamay. Ito ay simbolo ng pangako. Kapag nailagay na ang selyo, hindi na ito mababawi. Umalis na ang Diyosa. Aynan. Sige na, aalis na tayo. Nakarating na ang utos. Sumuway si Yuan Shu sa utos ng hukbo. Nagsinungaling tungkol sa kalagayan ng militar. Ngayon ay dadalhin siya pabalik sa kabisera ng mga kawal ng Imperial Guard. Kasama ang lahat ng ibang mga general. Bakit parang nararamdaman ko? Nakita ko na siya dati. Bakit tuwing pumupunta ako dito? Laging malas. Bumalik ka na rin sa pagkakataong ito. Saka, tingnan mo si Xingming. Hindi siya maganda ang pakiramdam noong huli. At ikaw, tungkol sa akin, huwag mo munang sabihin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako ang general ng digma. Hindi ako masyadong mahihirapan ng emperador. Sino ang nag-aalala sa'yo? Hoy, si Jianggi. Ruan, di ba? Swerte ka na. May isang kolektor na interesado sa mga nasa kamay mo. Mga antigong walang halaga. Sobrang interesado. Gusto nilang bilhin ng mataas ang presyo. Talaga ba? May gustong bumili ah. Siyempre, halika na. Naghihintay na sila sa tindahan mo. CJ. Umalis ka na pala. Naayos na ba lahat doon? Saan ka pupunta? May gustong bumili ng mga antigong bagay doon. Magpapunta na sana ako para makipagkita sa kanya. Sasamahan kita. CJ. Nakakainip talaga ang pag-uusap tungkol sa negosyo. Sigurado ka bang sasama ka? Maghihintay na lang ako sa labas. Esan. Dumating ka ng tamang-tama. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, nakatagpo ka ng isang mabuting tao. May isang taong handang magbayad ng ganito. Bumili ng mga bagay mo. Ang dami nito. Ito. Maaasahan ba ito? Kaya ko pa bang lokohin ka? Boss Ruan, masaya akong makilala ka. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa'yo.
Siya. Paano siya nakarating dito? Nasa labas ng pinto, ito ay. Yung kapatid ko. Medyo mahiyain siya. Pasensya na, hindi siya sanay makipag-usap sa mga hindi kilala. Gino Ruiz. Ito ba ang mga antigong? Direktang pag-aari ng may-ari. Nga. Ayos lang iyon. Bakit ka sobrang nag-aalala? Tungkol ba sa akin? Kung ako ba ang may-ari ng mga antigong ito? Hindi ba't? Nakatipid tayo ng marami. Sa mga hindi kinakailangang abala. Masaya ang pakikipagtulungan. Una na ako. CJ. Ayos na, wag na sa ganitong sitwasyon. Anong nangyari? Wala naman. Siguro ako lang ang nag-iisip ng labis. O baka may mga taong magkamukha lang. Tara na. Tara na. Punta tayo kay Yuan Shu. Titingnan natin. Kailangan din niya ng pera para sa muling pagtatayo. Anong nangyari? Ano ang iniisip mo? Hindi pwede. Hindi pwedeng pumunta kay Yuan Shu. Bakit? Tama ba? May nangyari kay Yuan Shu. Alam mo bang may kasalanan ka? Hindi ko alam. Isang buwang buo. Hindi kita nabigyan ng supply ng pagkain. Ngunit hindi kayo nag-aalala kung kakainin o susuotin. At nakatamasa pa, na napagtagumpayan ang digmaan, ang inyong mga rekurso. Hindi ba't ito'y pangwolekta ng yaman ng mga tao? Hindi ba't ito'y, na parang galing sa langit? Mahal na hari, daang libong sundalo, na nakikipaglaban sa harapan, paano mo madaling mapuputol ang supply ng pagkain? Ano ang magiging kalagayan ng bansa ni Yuan? Saan mo ilalagay iyon? Ikaw? Kung hindi ko sinubok ka, paano ko malalaman na ikaw ay nagkamal ng yaman? Wala akong. Sige na. Tingin ko ikaw ay nasa hangganan at nag-aalaga ng ligaya. Mula ngayon, walang utos ko. Hindi ka makakalabas ng sigong kahit isang hakbang. Lumayas ka. Kagalang-galang na hari, bakit pa kailangang magalit dahil sa isang odd, patayin mo na lang siya. Salamat sa paalala, mahal na ministro. Kung hindi, ngayon, ay nasa kadiliman pa ako. Sayang, kakaunti ang mga talento sa ating bansa. Patayin siya. Natatakot akong hindi magiging matatag ang hangganan. Mukhang, kailangan pang magdagdag ng apoy. Mahal na emperador, ang mga sugo mula sa Siyam na lalawigan at 12 bansa ay nasa daan na. 3 araw mula ngayon ay makakapagdasal na. Ayos. Ito ay tunay na nagpapakita ng aking kapangyarihan ng bansa. Ang ganitong mga mahalagang bagay ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Aking tinanggap ang utos. Basta't makakapagpasiklab ng hidwaan sa 2 bansa, muling makakakuha ng perang pangdigma. Sa ganitong pagkakataon, hindi pwedeng palampasin. Tama nga kayo, dumating na kayo. Yung ugali niyo na magbalita ng magaganda lang, hindi ng problema. Pwede bang baguhin yon? Umiti ka pa dyan. Bakit tinitingnan mo ako? Ang Diyosang babae ay sobrang talino. Nakuha agad niya ang hula. Walang problema. Napawalang sala lang siya sa kapangyarihan ng sundalo. Nabilanggo sa palasyo. Sa kabutihang palad, tapos na ang digmaan. Mapayapa ang buong bansa. Basta't masaya ang mga tao. Walang anuman. Hindi mo naman maaring. General Yuan. Ako ang tagapaglingkod na sumusunod sa utos ng hari. Pagkalipas ng 3 araw, dapat kayong dumalo sa palasyo para sa paggalang at pagtanggap. Naintindihan ko. Magpapaalam na ako. Malaki ang tagumpay ng estado ng Yuan. Tataas ang kapangyarihan nito. Sa paligid, 18 bansa. Halimbawa, ang bansang North Han at iba pa. Lahat ay kailangang magpahayag ng paggalang at mag-ambag. Kahit na ako ay kasalukuyang ipinagbabawal lumabas. Pero sa ganitong mga okasyon, kailangan pa rin akong dumalo. Di ba't? Kapag kailangan ka, kukunin ka para takutin ang mga tao. Hindi kita kailangan. Kapag ganon, parang ikaw ay maskot. Masaya ang magdasal. Maaari ko kayong dalhin.
Para dumalo. Anong nangyari? Walang anuman. Sa tingin ko lang naman, medyo pamilyar ang pangalan ng North Han, ng bansa. Ang ekonomiya noon, mas masagana kaysa sa inaakala ko. Pasensya na po, mahal na tao. Bakit siya nakabalik pa rin sa palasyo? Walang problema. Bakit parang? Kilala ko ang likod na to. Medyo pamilyar. Xingming. Ikaw, parang may pakialam ka sa kanya. Sino siya? Kung tama ang hula ko. Si Ginoong Li ang bagong mayaman. Oh, Ginoong Li. Ayon sa balita, siya ay kasal na. Kung siya ay kasal o hindi, ano bang pakialam ko? Hindi ko inasahan na ikaw ay medyo tsismoso. Ako. Sige na. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maalis si Ruan Xingming. Huwag na huwag siyang makasira muli ng aking mga plano. Ipinapakilala ang dakilang Emperador Yuan. Mga Ginoo, kayo naglakbay mula sa malayo. Magsalo-salo na kayo. Sino ang nasa kaliwang bahagi, unang upuan? Pakiramdam ko'y nire-respeto siya ng lahat. Iyan ang pinuno ng Hilagang Yelo. Siya ang pinakamalakas na bansa sa 18 bansa. Gutom na gutom ako. Hindi pa ako nakakakain. Gusto ko pang kumain ng karne. Subukan mo rin. Sa tingin ni Yuan ay king. Tama ang sinasabi ng His Majesty. Alainan. Kaya't susundin natin ang sinabi ni Wang Muji na magsagawa ng 3 malaking paligsahan. Yuan ay king. Ikaw ang mauuna. His Majesty. Narinig ko na si General Yuan Shu ay isang palaging nagwawagi. Ang aking anak na si Tumuhu ay isa rin. Pinakamapangahas na lalaki sa kapatagan. Samantalahin ang pagkakataong ito. Hayaan mong magtanong ang aking anak. Hindi naman ito pagtatanong. Pareho lang tayong mag-aaral at magpapalitan ng kaalaman. Yuan Shu. Sila ay matangkad at malalaki. Kailangan mong maging maingat. Alainan. Huwag mag-alala. Kung ako ang lalabas, maging ganito ka ba ka-nervous? Siyempre. Mas maganda kung marunong ka. CJ. Anak ko. Walang mata ang espada at dagger. Huwag mag-alala, kanto mo. May tao na magpapatawag ng doktor. Magsimula na agad ang ikalawang laban. CJ. Ito ang pinakamaliit kong anak na babae. Si Chumuling siya, ang pinakamagaling na tagapagsanay ng panghampas sa biihan. Mayroon bang babae sa dakilang Yuan na handang makipaglaban? Kayo, mga dakilang tao ng dakilang Yuan, ay walang sinuman na handang makipaglaban. Sige, ikaw na. Ako. Ang aking alilang babae ay hindi marunong sa mga patakaran. Kaya't dadalhin ko siya pabalik upang disiplinahin. Sa dakilang Yuan na bansa, puro mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko pa nakita sa Hilagang Han. Pumasok sa ring, yung takot na makaalis pa. Dahil siya na ang lumabas. Ayon sa patakaran, siya ang lalaban. Huwag ka nang magsalita pa.
Pakiusap, ibawi ng hari ang kanyang utos. Huwag nang hayaang mainggit si Yuan Shu sa hari. Handa akong lumaban. Diyosa! Napakadelikado nito. Sumuko ka na lang. Huwag makipaglaban sa kanya. Gusto mong ipasuko ako ng hindi lumalaban. Ano ang mukha ng Yuan? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay protektahan mo ang sarili mo. Ako ang magbabantay sa Fianview. Kayo, bakit ninyo naiisip? Natiyak na matatalo ako. Talagang mga baguhan. Sa halip, ilalantad ang pinakamahina nilang bahagi. Wala akong pakialam. Kumusta ang inyong Yuan Go? Hindi ko pwedeng masaktan ang Diyosa. Pinaniwalaan tayo ni Xingming. Paano mangyayari iyon? Sa totoo lang, mas maganda talaga ang modernong teknolohiya. Salamat na lang at bumili ako ng bulletproof vest mula sa modernong panahon. Sa wakas, nakabili ako. Anong klaseng martial arts ang pinagpraktisan mo? Pagsasanay sa pag-iwas sa bala. Bumaba si Prinsesa Tumu. Tagumpay ng dakilang Yuan. Magaling. Maganda. Matagal nang hindi na masakit. Kung dumating lang ang manggagamot ng mas maaga, naghilom na ang sugat. Mas delikado ang sitwasyon. Dapat kang manguna. Ano ang dapat kong sabihin sa iyo? Kung hindi ako lalaban, mababansagan kang nagkasala ng emperador. Mapapahiya ang Yuan, at mas lalo pang palalakasin ang moral ng Hilagang Han. Sila ay may masamang balak, na malinaw, hindi maiiwasan ang isang malupit na laban sa hinaharap. Hindi ba't nagkasundo tayo? Napigilan ang digmaan, at bigyang kapayapaan ang mga tao. Ngunit ganito ang naging resulta, ang presyo ng kapayapaan. Sobrang bigat naman. Ako, hindi ko kayang dalhin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko, hindi na ako gagawin yung mga bagay na hindi ko sigurado. Okay ba? CJ. Ngayon ang araw ng pangangaso. May sugat ka sa katawan. Hindi pwedeng mag-ehersisyo ng matindi. Nababahala ako na baka hindi pa rin sumuko ang hilagang bansa. Gusto pa rin nilang makipagsagupaan. Sama mo na ako, kahit na may kasamang tulong. At saka, may kailangan akong linawin. Kahapon sa paligsahan, hindi ako ang nag-volunteer, kundi pinilit nilang ilabas ako. Nakita mo bang sino siya? Bakit may tao na gustong ipasok ako sa kamatayan? Ngayon, ang taong iyon, tiyak na nasa lugar ng pangangaso pa rin. Mas mabuti pang hayaan mo akong hanapin ang mga bakas kasama ang Diyosa. Babantayan ko siya ng mabuti. Sa loob ng lugar ng pangangaso, walang mata ang mga pana. Kailangan ninyong manatili sa labas. Huwag pumasok. Ayos. Ang mga kabataan ng bawat estado ay nagpapakita ng kanilang galing. Ipinahayag ko ang pangangaso. Magsisimula na ngayon. Ito ang yaman mula sa digmaan na aking pinaplano. Ngunit ito ay nasira ni Ruan Xingming. Ngayon, tiyak na kukunin ko ang kanyang buhay. Kahapon, nandito ako, na itinulak palabas ng linya. Hindi ito mukhang bagay ng Yuan Go. Baka ito ay mula sa Bihan Go. Ngunit kahapon, nakita ni Tumuling siya, na ako ay lumabas. Ang kanyang gulat na ekspresyon ay hindi mukhang peke. Ural, maganda ang paningin mo. Tulungan mo akong tingnan. Kanino ito nahulog? CJ. Sino? Hindi pwede. Sobrang malayo na. Masyadong mababa ang katumpakan. Lumapit ka pa.
Dapat ay napansin na ni Yuan Shu. Inutusan tayo ng ama. Nabigyang diin ang pagkatalo kay Yuan Shu. Kung hindi ito magagawa, huwag magpilit. Gagamitin ko ang kampanang nasa akin para ipakita sa iyo ang lokasyon. Makinig ng maayos bago magpalabas ng palaso. CJ. Sino ka ba talaga? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Ano ang layunin mo? Para dalhin ka sa akin. Maingat na dinisenyong eksena ng krimen upang ipasa sa iyo ang kasalanan. Kahapon, ikaw. Bakit mo ako sinaktan? Hinaharangan mo ako sa pag-udyok ng digmaan. Nagsasamantala sa kaguluhan. Sumpain. Huminto ka. Sino ang pumatay sa kanya? Ang sugat na ito mula sa palaso. Hindi katulad nito. Karaniwang sinaunang pana na itinapon. Ikaw, hindi ka maaaring maniwala na mapatay mo ang aming prinsesa. Patayin kita. Khan, magpigil ka. Ngayon, hindi pa malinaw ang lahat. Baka masyadong mapanagot ang magbigay ng konklusyon ngayon. Ang aming mga tao mismo ang nakakita. Hawak niya ang pana. Sa tabi ng bangkay ng espiritu ng buhangin. Ano pa ang hindi malinaw? Ang iyong mga kamag-anak ay makakapagpatunay na ako ang unang nakakita ng kanyang bangkay. Paano mo mapapatunayan na ako ang pumatay sa kanya? Ikaw, huwag magalit ka, Han. Sabihin mo ang nangyari noon. Totoo bang siya ang may gawa nito? Hindi ko siya palalagpasin. Huwag mag-alala. Iulat ko sa kanyang kamahalan. Pumunta ang mga tao para hanapin ang general. Kaya pumasok sila sa lugar ng pangangaso. Hindi ko inasahan na maligaw sa hunting ground. Ngunit ang mga tao sa kampo, maaari ka bang magpatotoo para sa akin? Umalis ako sa kampo. Sa loob lamang ng isang insenso. Magpatuloy ka. Naalala niyo ba, mga Ginoo? Nang madiskubre ang katawan ni Prinsesa Lingsha, ang dugo sa paligid ng damuhan ay matagal ng tuyo. Pati ang lupa sa ilalim niya ay may kalahating pulgadang dugo na nakabaon. Kahit na agad kong pinatay ang prinsesa. Sa loob lamang ng isang saglit, sa maikling panahon, gusto mong makamit ang ganitong epekto. Siyempre, imposibleng mangyari ito. Sinasabi mong hindi ikaw ang pumatay. Sino nga? Sabihin mo nga, gusto kong durugin siya sa libu-libong piraso. Kung tama ang aking pagsusuri, dapat ang salarin ay, Amang. Siya ang salarin. Ako mismo ang nakakita. Siya ang bumaril kay Lingsha. Bakit niya ako siniraan? Kung hindi ikaw ang pumatay, kapatid na si Lingsha, kaya ba talaga na aksidente lang ako? Kaya tiyak na ikaw ang salarin. Sinasabi ng maliit na Khan na mahalaga ang ebidensya. Katatapos ko lang patunayan na hindi ako maaaring gumawa ng krimen. Masyadong mapanlin lang ang mga Han. Madali lang magbago ng katotohanan. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Wala nang ibang maaaring maging dahilan. Sapat na. Si Tumuhu at Lingsha ay tunay na magkapatid. Hindi niya ako lolokohin. Ano man ang ginamit mong daya. Ngayon, dapat kitang patayin. Para sa kanyang paghihiganti, narito ang matibay na ebidensya. Paano nagkakalito ang kagan sa itim at puti? Tumahimik ka. May dumating. Aaresto mo ang babaeng ito at dalhin sa langit na kulungan. Sa 3 araw, sa harap ng pintuon ng hapon, bitayin. Huwag, hari. Akala mo ba, napapatayin mo lang ang isang alalay? Maaari bang mapawi ang galit ng biihan? Tumujijijur shawa. Dito ako nanunumpa. Ang aking mga kabalyero ng biihan ay tiyak na magtatagumpay sa Central Plains. At kayo ay magiging kasama ng aking anak na babae. Sa libingan, tawirin ang gitnang lupain. Maghiganti para sa prinsesa. 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 Huwag mo siyang ipahinto sa akin. Gusto kong pira-pirasuhin siya. Mabilis, umalis ka na.
General Yuan, bakit mo pa pinagdaraanan ito? Nasa hangganan na ang hukbo ng biihan. Bilang isang lingkod, bakit hindi mo pinapagaan ang pasanin ng emperador? Bakit kailangan mo pang magdulot ng gulo sa emperador? Kahit ang hari ay ganito na ang pag-iisip, hindi na niya alam ang tama at mali. Malinaw na may masamang balak ang hilagang bansa. Kahit na hindi mapatay ang prinsesa. Sa huli, magre-rebelde rin siya dahil sa iba pang bagay. Mag-ingat ka sa mga salita, General Yuan. Sabi ng hari, ikaw ang maupo dito at mamatay ng nakaluhod. At ang babaeng alipin ay hindi pwedeng mabuhay. Bukas ay may dadating. Magdadala ng bangkay ng alipin. Sa harap ng laban, ibibigay sa Kagan. Kung ganoon, wala na akong masabi, Yuan. Saan ko ba siya nakita? Bakit siya paulit-ulit? Na naglalagay sa akin sa panganib. Sa kanyang kasuotan, hindi siya mukhang tao ng Yuan. Ngunit, hindi rin siya mukhang tao ng biihan. Ano kaya ang kanyang layunin? Baka naman. Bituin at pangarap. Pasensya na. Nahuli ako. Yuan Shu, paano ka nakapasok? Ako. Sinabi ko sa emperador ang iyong sitwasyon. Naiintindihan ng emperador na ikaw ay walang sala. Kaya hayaan mong ihatid kita palabas ng bilangguan. Pagkatapos mong umalis dito, umalis sa Yuan. Hindi na mapayapa ang Yuan. Maaari kang pumunta sa timog. Doon ay maginhawa ang klima. At maraming negosyante. Maaari kang magpatuloy sa negosyo. O kaya, ay talikuran na lang ang panahong ito. At huwag nang bumalik kailanman. Ano ang gagawin mo? Ako ay general ng Yuan Go. Hindi pa ako makaalis. Huwag kang mag-alala. Kapag naayos ko na ang mga bagay sa biihan, siyang natural na hahanapin ka. Talagang nalinis ko ang aking pangalan. Sabi nga ng emperador, hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Ayos na ba? Sapat na kayo dalawa. Tara na. Alam ko na. Kahit na may perlas ang Diyosa, hindi siya aalis. Buti na lang may konsensya si Yuan Shu. Naisip niya ang paraan para tumakas sa bilangguan. Kayo ang tumakas sa bilangguan. Anong masama doon? Singming. Tara na. Malapit nang mamatay, tumutulo na ang tubig. Maghanap ka na ng tao. Sa ilalim ng malaking apoy na ito, lahat ay masusunog ng buo. Hindi bababasa. Maaaring pansamantalang itago ako. Mga bakas ng pagtakas. Hindi talaga pumayag ang hari na palayain ako. Ganito ba ang gagawin? Kung gagawin mo ito, mas lalong mapapatunayan na ako ang salarin. At malalagay pa ako sa listahan ng mga kasabwat. Kahit pa makalayo na ako. Anong gagawin mo? Paano ang mga tao sa Yuan Go? Siguradong magagalit ang Northern Han. Pagkatapos niyan, sila ay aatake sa timog. Hindi ba't libu-libong buhay ang nakataya? Para lang sa isang panlilin lang na ito. Hindi ko na kayang mag-isip ng ganito kalalim. Wala na akong oras pa. Bukas na ang execution ng hari. Gusto ko lang mapalaya ka. Hindi dito ang lugar para mag-usap. Umalis ka na. Babaeng Diyos. Hindi walang plano si Yuan Shu. May iba pa siyang paraan. Nakatayo siya sa labas ng dambana. Nag-ukit siya ng buong magdamag. Sa huli, naisip niya ang isang bagay. Hindi talaga mahalaga sa hari ang katotohanan. Gusto lang niyang gamitin ang buhay mo. Para bigyang linaw si Biihan. Kaya. Napilitan siya. Namang agaw ng bilangguan. Kakaiba pa nga ang inisip ko sa kanya. Diyosa. Pumunta ka at ipaliwanag sa kanya. Ural. Salamat sa pagsabi nito sa akin.
Handa kang manatili sa kulungan para sa kanya. Mananatili kang nakulong para sa kanya. Handa siyang pumasok sa bilangguan para sa iyo. Yuan Shu. Sa huli, ikaw ang nanalo. Masakit pa ba? Walang problema. Nakatakda na ang desisyon ng langit. Sa loob ng 3 araw, magsisimula na ang labanan. Umalis na muna kayo dyan, okay? Yuan Shu. Ang laban na ito ay hindi tulad ng dati. Hindi ako isang tagalabas. Ang nasa likod ng lahat ngayon. Malinaw na nakatuon sa akin. Ayokong magtago. Pero ngayon, tila wala nang magagawa. Hindi pa siguro. Hari. Gusto lang niyang maghanap ng paraan upang mapahupa ang galit ng hilagang Cold State. Sakripisyo. Hindi siya talagang nagmamalasakit sa katotohanan. Ngunit si Kahan Tumuji, iba siya. Talagang nagmamalasakit siya sa salarin. Sayang. Ngayon, kulang ang mga ebidensya. Palagi kong nararamdaman. Kulang pa rin ang isang napakahalagang linya. Hindi ko alam kung ito. May silbi pa ba kayo? Ito ay nang pumatay sa tumuling siya. Ang pana na iyon. Bungo. Isa ito sa pinakamahirap na buto ng tao. Ang palaso na ito ay may dugo sa kalahati. Natatakot ako. Muntik na nitong matusok ang bungo niya. Ang mga palaso niya dito. Ganito kalakas. Ang makakaya ko lang ay tumama sa target ng 5 pulgada. Kahit na gumagamit ng suantay na pana. Sa larangan ng digmaan, maaaring makalusot lamang ito sa laman ng tao. Hindi sa buto. Sinubukan ko rin ang kanilang pana. Bagaman mas malakas ito kumpara sa atin ng kaunti. Ngunit mahirap makalusot sa bungo. Mahirap pa rin. At mas malakas ang lakas ng pana. Mas humihina ang tama. Pero ang palaso na ito ay tumama sa gitna ng kilay. Tumuling siya. Hindi pa man nakapagsalita. Patay na agad. Kahit kayo ay mahirap din. Mga bagay na nagawa. Ang lugar na ito. Paano ito nagagawa ng sinuman? Hindi rin ito tama. Ayon sa posisyon ng pagbaril, karaniwang ang dulo ng palaso ay magkakaroon ng ganitong gasgas. At ang gasgas ng palasong ito, sa dulo ng palaso. Ayon sa aking kaalaman, sa kasalukuyan walang uri ng pana na nag-iiwan ng ganitong mga gasgas. Mas mukhang bakas ito ng arbaleta. At ang arbaleta ay napakalaki. Kung may nagdadala nito, tiyak na madidiscover ito. Walang crossbow sa kasalukuyan. Ibig sabihin ba, Diyosa? Nandito ako. Nakakita ako ng tao na eksaktong katulad ng sa panahon mo. Akala ko ay nagkataon lang. Kaya't hindi ko ito pinansin. Kung hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang katulad natin na naglalakbay sa panahon. Kung gayon, lahat ay may katwiran. Saan mo ito nakuha? Sa antigong tindahan. Yun nga, yung tao na nakikipagkalakalan sa iyo. Ako at si Yuan Shu. Nang dinala pabalik sa kanlurang palasyo. Sa tabi ng mga yunuko, nakakita ng kaparehong tao. Nakakabahala, ikaw. Hindi ka dapat nandito. Hindi nakapagtataka. Bigla kang bumili ng aking mga antigong bagay. Hindi nakapagtataka na sinabi niyang hindi ako dapat nandito. Ganito, lahat ay nagiging malinaw. Natatakot ako na ngayon ang hilagang yelo ay mabilis na lumalakas. Ito rin ay gawa niya. Kumikita siya sa digmaan. At ako ang humaharang sa kanyang kita. Hindi nakapagtataka na gusto niya akong patayin. At ang pagsasabwatan na ito, ay tiyak na siya. Bahagi ng kanyang plano. Kung ganon, kamakailan lang ay madalas na nag-aalis ng mga tao ang emperador. At sa silid ng emperador, ay nakipagkita sa isang tao ng mag-isa. Baka siya rin. Ano ang dapat gawin? Dapat ba natin siyang ilantad? Ang paglalakbay sa oras ay masyadong mahiwaga. Mahirap itong paniwalaan ng emperador. At saka, dapat siyang pinahahalagahan ng emperador. Baka mapanganib ang ating pagpunta. Magpapakita ng sarili. Mabilis na hakbang. Dapat ay pigilan ang pagsiklab ng digmaan. Huwag mag-alala. Pupunta ako sa hilagang teritoryo. General Yuan, tinawag ng emperador. Sa gabi, ang bilangguan ay naglalakad sa tubig. Lahat ay naging abo. Alam mo ba?
May narinig ako. Ngayon, ang hukbo ng hilagang yelo ay nasa ating pintuan. Ang mga mahalagang tao ay nalaglag sa dagat ng apoy. Sabihin mo, mayroon ka bang paraan? Ako ay handang tumanggap ng utos. Dalhin ang mga sundalo sa hilagang hangganan upang bantayan ang hangganan. Kung ganon, pinapayagan kita. Mahal kong ministro, tama ang iyong hinala. Talagang siya ay matigas ang ulo at nais pumunta sa linya ng laban. Your Majesty, si Yuan Shu ay 2 beses nang naagaw ang kapangyarihan sa militar. Malamang na matagal nang may hindi pagkakaunawaan. Ito ang kanyang tanging pagkakataon na mabawi ang kapangyarihan sa militar. Hindi niya gugustuhin na talikuran ito. Ako ay handang personal na pumunta. Bantayan si Yuan Shu. Bantayan. Hindi na kailangan. Patayin na. Ngayon, mayroon na akong ikaw sa aking tabi. Isang piyesa na hindi sumusunod. Mas mabuting isuko na lang. Aking tinatanggap ang utos. Minamahal kong tagapaglingkod. Pagkatapos mamatay ni Yuan Shu, lahat ng kapangyarihan sa militar ay ipapasa sa iyo. Hanggat kaya nating mapigilan ang hilagang lamig, hintayin natin si Yuan Shu. Sa harap ng laban saka tayo babalik. Ural. Ang digmaan na ito ay mas delikado ng 100 beses kumpara sa dati. Kailangan mo pa ring hayaan akong umalis, Diyosa. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako para tulungan ka. Mayroon din akong mga dahilan para makilaho. Diyosa, tingnan mo. Ang pattern na ito, parang pamilyar. Ito, parang sa bandila ng hilagang bansa. Ang disenyo, mula nang unang makita ko, ang bandila ng hilagang bansa. May naramdaman akong hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam. Ngunit ako ay hindi tao ng mundong ito. Kaya kailangan kong linawin ang bagay na ito. Kung gayon, sama-sama tayong pumunta. Ngunit si Liki, masyado nang pinagkakatiwalaan ng emperador. Gustong pabagsakin siya. Mukhang hindi madali iyon. Pabagsakin. Sa ilalim ng kapangyarihan ng imperyo, talagang pabor sa mga kamag-anak. Ngunit sa makabagong panahon, narito, isang lipunang pinapatakbo ng batas. Kuyang. Salamat, Kuyang. Kapag nakita mo ang taong ito, siguraduhing makipag-ugnayan sa akin. Sige lang. Tungkol sa paghahanap ng tao, hindi ko lang alam kung paano na-offend ang taong ito si Boss Ruan. May duda ako sa taong ito. Paggawa at pagbebenta ng mga sandatang pampasira. Tama. Ipagbigay alam sa sinumang makakita sa taong ito. Ipagbigay alam sa akin at kay Ginoong Ruan. Sa ganitong paraan. Salamat, Kuya Kiang. CJ. Uwi na tayo, umalis na rin tayo. Paano mo na sigurong babalik siya dito? Paano kung manatili siya sa Yuan Guo at hindi na bumalik? Ang tanging kalamangan niya ay ang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Sa oras ng kawalang pag-asa, tiyak na babalik siya sa kanyang pinakakilalang panahon at lugar. Muling babangon. Ano na ang sitwasyon? Hindi maganda ang kalagayan. Matinding determinasyon ang taglay ng hilagang bansa sa digmaan, lahat ng liham na ipinasa ay pinunit. Napatay din ang sugo. Malubha ang naranasan ng Yuan sa nakaraang laban. Malaki ang pinsala. Kulang na lang ng higit sa 1,000 elite. Malapit na silang dumating dito. Sa ganitong bilis, malamang bukas, magkakaroon na ng laban ang 2 hukbo. Iyan na lang ang natitira, isang gabi na lang. Sino ang lider ng koponan? Si Khan Tumuki ba? Si Tumuki ang nangunguna. Si Tumuki ang nakaupo sa likod. Mas maganda kung maglalaro tayo ng sugal. Noong araw sa kampo, wala kaming sama ng loob ni Tumuki. Bigla siyang nag-akusa sa akin ng pagpatay. Nakakabahala ang kanyang hitsura. Sa likod nito, tiyak na may lihim. Sinasabi mo ba na si Tumuhu ang pumatay kay Tumuling siya? May posibilidad iyon. O baka, akala niya, napatay niya si Tumuling siya. Basta makakita lang tayo sa kanya. Lahat ng problema, malulutas na agad. Link siya.
Ang maliit na sultan ay sinalakay ng kalaban. Ilan ang mga tao? 3 tao lamang. Dalhin mo sila. Nandito ka pa para mamatay. Mali ang sinasabi ng maliit na Khan. Kung ilalabas ang katotohanan, ang dapat matakot ay iba pa. Maliit na Khan, hindi pa ba kayo makikipag-usap sa amin? Lumabas ka na. Malaking Khan, huwag kang kabahan. Kung mapatay mo kami ng sadyang mali, sa susunod na araw, mailihim na sulat, nalilitaw sa mesa ng Khan. Sa itaas ay ang katotohanan tungkol sa kamatayan ni Lingsha. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. 7 araw na ang nakalipas. Sa kampo, gamit ang pana, napatay mo ng aksidente ang sariling nakababatang kapatid na babae. Tumuling siya. Nais mo pang isisi sa akin. Wala akong. Marahil hindi mo alam. Ang mga palaso ng mga Han at ng Hilagang Yelo ay may kaunting pagkakaiba sa dulo ng palaso. Ito ay upang makilala ang pagkakakilanlan ng manghuli at ang palaso ng Hilagang Yelo ay may isang pulang balahibo sa dulo ng palaso. Yung pumatay sa Spirit Sand. Ganoon nga. Paano ako nagkamali ng ganito? Spirit Sand. Pasensya na, kuya, para sa'yo. Basta, sabihin mo sa amin ang buong buo. Kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Kami, hindi kami makakatulong sa iyong apela. Ngayon, ang pagkamatay ni Lingsha ay nagdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi ba't ipapahamak mo ang mga kapwa mo sa kampo dahil sa iyong pagkakamali? Noong araw na iyon, ako at si Lingsha ay naghahanda. Gamitin ang pagkakataon sa pagbaril ng palaso para alisin si Yuan Shu. Ngunit huwag masyadong lumapit. Natatakot na mahuli. Hindi nakapagtataka na may mga kakaibang palaso na lumilipad. Kaya't iminungkahi ni Lingsha ang paraan ng pagkilala sa lokasyon sa pamamagitan ng tunog. Gumamit siya ng kampana para tulungan akong tukuyin ang lokasyon. Natapos ang tunog ng kampana, nag-shoot ako ng arrow. Hindi ko inasahan na talagang ako ang pumatay sa kanya. Sinasabi mo ba na pinatay mo siya gamit ang pana? Ito ba? Mukhang hindi ikaw ang pumatay sa espiritu ng buhangin. Anong sinabi mo? Kaya mo bang gamitin ang busog na ito upang tumagos sa bungo ng hayop? Anong kalokohan ito? Kami ay nanghuli. Karaniwang, nakatutok sa tiyan ng hayop. Paano siya nakatutok sa bungo? Ngunit ang espiritu ng buhangin ay nabaril sa ulo at namatay. Ang sugat ay kasing haba niyan. Anong sinasabi mo? Anong klaseng sandata ito? May ganitong lakas. Sino ba talaga ang pumatay kay Lingsha? May ideya na kami. Ngayon, kailangan ng iyong kooperasyon. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Kayo, mga Han, talaga bang tutulungan niyo ako? Hindi ito para sa atin. Para ito sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Kung talagang makikipagdigma tayo sa Hilagang Han, ang mga maapektuhan ay tanging ang mga tao ng dalawang bansa. Kung hindi dahil sa inyo, na nanggugulo sa aking hilagang bansa, ako at si Lingsha, saan ba kami makikipagsapalaran? Ang mga bansa ay dumadayo. Ang Yuan ay laging may paggalang. Bakit pa magkakaroon ng gulo? Inilagay niyo kami sa isang sirang palasyo na kahit ang mga tagapaglingkod ay nilalayuan kami. Ano pa ang tawag dito kundi pang-aapi? Ang namamahala sa pagdalo ay si Liki. Tama nga, wala akong pakialam sa inyo. Ang Lingsha ay pinatay ng tao mula sa Bihan. Susubukan kong hanapin ang inside man at mag-alay sa langit. Pero ang paghihiganti sa Bihan at Yuan Go, hindi pa tapos. Yung tungkol sa mga balang na araw kanina. Para lang lokohin ka. Pero ang susunod kong sasabihin, lahat ng ito ay totoo. Kung ang inyong bansa, ang Bihan, ay magpupumilit na makipagdigma sa Yuan, sa huli ay pareho kayong masasaktan. Ikaw, mangyaring magrekomenda para sa amin. Kailangan naming makipagkita sa Khan. Bakit hindi pa nag-uumpisa ang labanan ng dalawang hukbo? Kagabi, si Ginoo ng mga Ginoo ay bumalik. Si General Yuan kasama ang 2 tao. Pumunta sa kubo ng maliit na Khan. Hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Hindi makakilos ang 2 hukbo ng basta-basta. Ano? Pumunta sila hanapin si Tumuhyu. General, nagtatanggal ng puwersa ang kaaway sa harapan. Nagtatanggal ng puwersa. Alam na nila. Sigurado akong alam nila ang katotohanan. Kaya sila nagtatanggal ng puwersa. Hindi na sila dapat iwanan. Dapat silang tuluyang lipulin. Ipasa ang aking utos. Lahat ay sumugod. Tagapangasiwa. Ang utos ni General Yuan ay, bago siya bumalik sa kampo, huwag kumilos ng walang pahintulot.
Narito ang tigre ng utos. Ang sinumang sumuway sa utos ng hukbo. Walang awa sa pagpatay. Ama, patawad. Nagtago ako ng katotohanan dahil sa takot. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Ito ang pinakamainam na ebidensya. Sa ilalim ng araw ngayon, sino ang makakagawa ng pagtusok ng pana sa ulo? Khan, ayaw mo ring makita si Ling Shan na namatay ng hindi malinaw. Ayaw mo bang makita siyang pumanaw ng hindi alam kung bakit? Ngayon, ang salarin ay malaya pa rin. Khan, gusto mo bang palampasin siya? Khan, delikado na. Biglang umatake ang mga tropa ni Yuan. Paano nangyari yon? Nalaman kong nagtatagal sila para sa atake. Tawagin ang tao. Ang utos ko ay manatili sa lugar. Tiyak na may hindi pagkakaintindihan dito. Sapat na. Ayaw ko nang marinig ang mga walang kwentang usapan ninyo. Ilagay sila sa kahoy na kulungan. Kukunin ko ang kanilang dugo para sa sakripisyo sa langit. Bakit biglang umatake? Ang utos ng militar ay parang bundok. Walang utos ko. Dapat hindi kumilos ang mga mandirigma. Maliban kung Tiger Talisman. Talaga ba? Dinala ni Liki ang Tiger Talisman sa harapan. Handa ka na bang mamatay? Paalisin mo ako. Maaari kong kumbinsihin silang umatras. Yuan Shu, akala mo ba bobo ako? Palayain mo siya. Walang pagkakaiba sa pagpapalaya ng tigre sa bundok. Khan, kung ikaw ay lalaban ngayon, ay nahulog ka sa bitag ng mga taksil. Maaari mo bang hayaan ang iyong mga tao na mamatay ng walang dahilan? Sa puntong ito, wala nang daang likuan. Ikaw ay tao ng hilagang yelo. Hindi mukhang ganon. Paano ka marunong magsalita ng wika ng hilagang yelo? Hindi ako tao ng iyong bansa. Ngunit dapat ay may malapit na ugnayan kami sa inyo. Ito ang simbolo ng purong dugo ng bihan. Bakit mayroon ka nito? Wala nang oras para ipaliwanag. Ngunit handa akong ipagkalat ang aking buong katapatan sa purong dugo ng kapatagan. Wala kaming masamang balak sa bihan. Hayaan na lang si Yuan Shu na hikbiin si Yuan Gu na umatras. Hayaan siyang makipag-usap. Hindi naman ito imposible. Iwanan mo ang babaeng ito. Kung sakaling may kaunti kang hindi magandang intensyon, agad ko siyang papatayin. Sige, umalis ka na. Wala akong problema. Bago ako bumalik, siguraduhin mong ligtas siya. Hindi kami katulad ng mga hanatao na pabago-bago. Hintayin mo akong bumalik. Alainan. Mga mandirigma, makinig. Umalis ng 30 milya. Bumalik sa hangganan. Hindi ba kayo nakarinig? Whoever steps back, I won't show mercy in punishing them. Finally appeared Yuan Shu, Ruan Xingming, in cahoots with the Northern Han Kingdom. Treason has become a fact. Those who kill these two now will be promoted 3 levels, rewarded with 10,000 taels of gold. Hindi nagkakaroon ng alitan ang bughaw na estado at ang estado ng Yuan. Si Liki, ang nagsimula ng gulo, nagsinungaling at nag-akusa. Ako ay nakikipaglaban para sa estado ng Yuan. Hindi tulad mo. Nakikipagsabuatan para sa kapayapaan. Nakikipaglaban para sa estado ng Yuan. Bakit sa nakaraang mahalagang digmaan, naputol ang supply ng aming mga sundalo? Paano mo nalaman? Naniniwala ako sa sinasabi ng general. Dinala sa atin ni Genji Ruan, ang napakaraming supply. At tinulungan tayong ipagtanggol ang lungsod. Hindi ko siya pinaniniwalaan na tatalikod sa bayan. Hindi ninyo kayang labanan ang utos. Ang pamumuno sa hukbo ay hindi nakabatay sa dekorasyon, kundi sa puso ng tao. Ano ang balak ninyo? Sige na, naghihintay sa iyo ang iyong kapareha. Ikaw ang talunan. Ayos lang. Hindi mahal ng Diyosa ang kapatagan. Diyosa. Tinawag mo siyang Diyosa. Anong nangyari? Ito ay iginuhit ng mataas na pari. Tuwing may malaking digmaan sa hilagang bansa, siya ay nagtatala ng lahat upang ipasa sa susunod na henerasyon. Hindi talaga ako isa sa inyo sa panahon na ito. Sinabi sa akin ng mga nakatatanda ng tribo na ang aming mga ninuno
ay lumipat dahil sa digmaan. At ang Diyosa, ang pag-asa na nagsasalba sa lahat. Kumusta na ang inyong tribo ngayon? Ngayon ay meron na kayong sariling parang. Pero hindi pa rin kasing advance dito. Ang digmaan noong 100 taon ay sumira sa lahat. Kahit ang apoy ay dala ng Diyosa. Kung totoong ikaw ang aming mga inapo, pasensya na ako. Walang anuman. Sa wakas, nagawa mo ito. Tamang desisyon. Sa hinaharap na panahon na ito, naniniwala akong magiging mas mabuti. Sa pagkakaroon nito, makakapaglakbay ka ng walang hadlang sa hilagang bansa. Sa hinaharap, anuman ang mga hamon na iyong kahaharapin, palaging welcome ka sa hilagang yelo. Hindi maganda, General Yuan. Hindi maganda. Nawala si Liki sa kulungan. Dapat ay pumunta siya sa modernong panahon. Babalik ako kasama mo. Ako ang bahala. Lahat ay nagmula sa aking espasyo at oras. Hayaan mo siyang matapos doon. Manatili ka dito. Tapusin mo na ang gulo na ito. Paano mo ipapaliwanag lahat ng ito sa hari? Yan ang dapat mong ikabahala. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Alaynan. Papatayin ko kayo. Lahat ng sundalo ay patay na. Babalik pa rin ako ng marangya sa Yuan. Mag-enjoy sa yaman at kasikatan. Hala! Nakarating ka rito. Talagang nababaliw ka na. Nasa loob ka ng residential building. Astak ang mga bagay na ito. Tumahimik ka. Malapit na akong manalo. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kunin mo ang mga ebidensyang ito. Ibalik mo sa akin. Aking, ibalik mo sa akin. Ako ay isang mataas na opisyal. Kailangan kong ipagawa sa emperador. Naputulin ang inyong mga ulo. 21 siglo na. Nagsasalita ka pa ng mataas na opisyal. Ngayon, inaaresto kita sa ilalim ng paratang ng panganib sa pampublikong kaligtasan at iligal na paggawa ng baril. Dalhin mo. Mag-adjust ka na ng maaga. Ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay gugugulin sa loob ng kulungan. Ginoo Li, pangalan ay Ruan. Hindi ko alam kung kumusta na si Yuan Shu. Sa huli, ito ang iyong pinili. Ang landas ng paglabag sa tama. Matanda na po kayo. Madaling maimpluwensyahan ng masasamang tao. Ako po, tutulungan ko kayong protektahan ang hari. Si Liki. Hindi na siya babalik pa. Para mong hindi na siya kailanman nagkaroon. Pinatay mo siya. Parurusahan kita. Wawasakin ko ang iyong angkan. Alam mo ba kung gaano karaming sundalo ang nag-alay ng buhay para sa bansa? Kung hindi dahil sa iyong katangahan at kayabangan, maaaring marami pa silang nabuhay. Ako ang emperador. Ang buong mundo ay sa akin. Maaaring mamatay para sa akin. Iyon ay kanilang karangalan. Matanda na ang emperador. Ikaw ay daring na agawin ang trono. Wala akong balak na maghari sa mundo. Ngunit narinig ko tungkol sa ika-6 na prinsipe. Nakatira sa labas ng palasyo. Matalino at maawain. Ang pinakaangkop na maging hari. Pagkatapos ng isang insenso, ako ang kukuha ng edikto. Minamahal kong ministro, tunay kong nalaman na nagkamali ako. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Magiging isang mabuting hari ako. Huli na ang lahat. Sa ganito mong ginawa, hindi ka ba natatakot na iwan ang pangalan na pinandidirihan magpakailan paman? Pangalan na pinandidirihan magpakailan paman. Kung sakaling makarating ito sa kanyang dinastya, hindi rin magiging masama iyon. Tapos na ang lahat. Diretso na tayo sa Star Dream. Bigyan siya ng sorpresa. Anong nangyayari? Star Dream. Gumaling. Bakit walang reaksyon? Nasaan ang daan? Yuan Shu Ural. Naririnig niyo ba ako? Yuan Shu Ural.
Yuan Shu. Hindi. Yuan Shu, ano ang dapat kong gawin? Hello, Boss Ruan ba ito? Hindi ka ba nagbebenta ng anuman? Mga bagay ng Yuan Dynasty ba ito? Kaya't patuloy akong nagmamasid para sa iyo. Hula mo kung ano. Dati walang bakas ng dinastya. Ngunit, ngayon habang nagbabalik tanaw ako sa mga aklat ng kasaysayan, bigla akong nakatagpo ng Yuan Dynasty. Sabi mo talagang parang nakakita ng multo ito. Ano ang sinasabi ng libro? Sinasabi ng libro na may isang batang general sa dinastyang Yuan na ang pangalan ay Yuan Shu. Matapos tulungan ang Yuan na labanan ang maraming kaaway, nakatulong siyang umupo ang bagong emperador. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalawak na panahon ng kasaganaan ng dinastyang Yuan. Ayos lang. Basta't alam kong maayos ang kalagayan ninyo. Ano sa tingin ni General Yuan tungkol dito? Mabuti ang pag-iisip ng inyong kamahalan. Sa tingin ko, walang mali. Nakaupo na ang inyong kamahalan sa loob ng 6 na buwan. Pamilyar na kayo sa mga usaping pambansa. Hindi na kailangang itanong pa ang aking opinyon sa lahat ng bagay. Ako ay nananatiling isang tagasunod. Hindi ako daring lumabag sa batas. Mali ang iyong sinasabi, General. Ako. Noong unang maupo ako. Hindi matatag ang pamumuno. Ikaw ang nag-alis ng lahat ng hadlang para sa akin. Tulungan mo akong mapanatili ang trono. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mapayapang panahon ngayon. Mapayapang panahon. Sayang, hindi na niya makikita ito. Anong sinasabi ng Pangulo? Walang anuman. Tapos na ang usapin sa gobyerno. Ako na po ang magpapaalam. Kailangan ko pa bang tulungan ka pa? Tinatanggihan mo ba ang mga babae mula sa iba't ibang pamilya? Araw-araw para sa akin. Inirerekomenda ang mga anak ng bawat pamilya. Halos mapapaso na ang dambana ng aking silid-aklatan. 6 na buwan na, ngunit ayaw pa rin magpakasal ang general. Matagal na akong may minamahal. Umaasa ako sa iyong suporta, mahal na hari. Walang anuman. Sino ang babaeng iyon? Tutulungan ko kayong magkasundo. Kung may pagdududa ang babae, anuman ang hinihingi, ibigay mo lang. Tutulungan ko kayong makamit iyon. Hindi siya kasalukuyang nasa Yuan. Salamat sa magandang intensyon, mahal na hari. Tumulong sa pagbabalik ni Yuan Shu sa plano ng harapan. Opisyal na sinimulan. Tama. Gusto kong pakasalan ang Diyosa. Bumalik sa kapatagan. Siya ay nakatakdang maging akin. Napanatili ni Yuan Shu. Si Yuan Shu. Naku, nakalimutan kong kunin ang sesame paste. Sige, ako na ang pupunta. Yung pangalawang pintuan ng kabinet, di ba? Tama nga. Naibigay mo na ba ang larawan ng espiritu ng buhangin kay Kahan? Nang makita ni Kahan ang larawan, unang beses siyang umiyak sa harap ng lahat. Sabi niya, labis siyang nagpapasalamat sa regalo mo. Walang anuman. Inusig din si espiritu ng buhangin ng walang kasalanan. Kaya ganon. Ay, tama nga. Paano ginawa ang litrato na iyon? Sobrang totoo. Mas maganda ito kaysa sa mga guhit ko. Ito ay na-edit. Isang napaka-advanced na paraan. Talagang karapat-dapat sa Diyosa. Matagal na rin. Alam mo na, ako lang ay isang ordinaryong tao lamang na walang banal na kapangyarihan. Dapat nang palitan ang tawag sa akin, no?
Hindi. Ikaw ay Diyos na babae. Ano ang pinag-uusapan nyo? Tungkol sa mga nakaraan. Sa totoo lang, hindi ko inasahan. Switch ng paglalakbay sa ibang dimensyon. Bigla akong napunta sa Ural. Hawak ko ang paglalakbay na perlas at naghintay ng kalahating taon. Walang reaksyon. Akala ko hindi na ako makakapaglakbay. Hindi ko inasahan na makikita ko ito sa loob ng yungib. Nadiskubre ko ang pintuan ng paglalakbay. Kung hindi dahil sa ulan na yun, hindi namin malalaman kailan pa. Marahil, ito ay kasaysayan mo, na nagdulot ng pagbabago ng husto. Kaya magpapalit ang susi. Kailangan mong i-restart ng personal. Bakit hindi mo sabihin na ito ang ating pagmamahal? Nakakaantig sa langit. Alaynan. Tama ka. Kakain ka pa ba? Kumuha ako ng karne. Ito ang karne ko. Kakainin ko ito.